Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin sa kawan ng Panginoon. Tayo po muli ay darako sa pag-aaral ng salita ng Diyos na siyang inihanda ng Diyos para sa atin ngayong araw ng linggo. Tayo po ay pagbukas ng ating mga Biblia sa ating paghahanguan sa ikalawang Korinto, Kabanata 8, mula 1 hanggang 9. Tayo po'y nasa buwan pa ng February na kung saan ay tinatalakay natin ang pag-ibig. Sa ngayon ay tatalakayin natin ay yung bunga ng pag-ibig na kakayahang bigay ng Diyos tungo sa pagiging mabuting halimbawa. Merong tinalakay dito na isang iglesia na naging halimbawa sa na pinagmalaki ni Apostol Pablo. Basahin ko po. Sabi niya, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang maigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat maigpit nilang pinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatirang taga-Jerusalem. At higit sa inaasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pinapakiusap namin si Tito dahil siyang nagsimula ng gawain ito na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Subalit habang kayo'y sumasagana sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyong manguna sa pagkakawang gawa. Hindi sa inutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapanan ng inyong pag-ibig. Hindi kailasan nyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo, kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Aming Panginoon, dalangin po namin ang iyong basbas sa iyong mga talata, sa iyong mga salita, aming panalangin ng iyong pangunguna. Kayo po ang siyang aming pinagpapasakupan, Panginoon, ng aming katayahan, ng aming pandinig, ng aming hinihingi na mangyari, Panginoon. Alam po namin sa kapangyarihan mo, ipagkakaloob mo yung dapat naming matutunan na digit sa lahat, dapat naming matutuhan, Panginoon, at matanggap upang may salawa. Salamat, Panginoon, basa-basan mo ang iyong salita, pangunahan mo ang iyong salita. Sa tulong ng Espiritu Santo, inaangkin namin ang magkapangyarihan at magandang bagay na ibubulot nito. Salamat po, ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Dito sa ating binasa, sa sulat ni Pablo patungkol sa Macedonian Church, sa ikalawang sulat. Nung unang sulat, ang tinalakay ni Pablo doon ay patungkol doon sa immoralidad. Mga buhay Kristiyano ng Macedonian Church, pero mga nabuhay sila na parang carnal. Kaya marami siyang kinorek doon. Marami siyang inayos, marami siyang binago. Sa 2 Corinthians naman, na iba yung konsepto ng 2 Corinthians. Ito naman yung kanyang, kasi maraming sa Corinthians ang nagbago, pero pumasok naman yung mga ibang katuruan, mga false teachers, at ipinapasok ang Judaism, ipinapasok yung Mosaic Law, at sinisiraan si Pablo. Pero dito, natalakay ang maraming bagay, pero dito sa chapter na to, gumamit si Pablo ng isang halimbawa para maibalik yung dating kabutihan na ginawa ng Corinthian Church. Sa Macedonian Church, dito ay ating mapapansin na sa oras na to, bigyan ko lang ng konting preview, si Apostol Pablo ang siyang nangaral dito sa Asia Minor
At dito nakita natin itinatag ang iglesia sa Corinto mga AD 50 to 51. At sa paraang yun, makita natin mga third or missionary journey ni Pablo uh, ay second yata. Pagkatapos, dito makikita rin natin na ang Corinth Church ay isa sa pinakamalaking mga malalaking city ng Roma. Katunayan, pang-apat siya sa largest, no? At ang Corinth Church sikat sa Olympic. Sila ang kauna-unahang Olympic. Yung tinatawag nilang Isthmus. At dito rin ang makita natin ng mixed crowd. May mga Greek citizen at kadalang isa sa kanila ay pagan. Pero dito rin makita natin ang napakalalaking chater, malalaking simbahan, iba-ibang templo ng iba't ibang reliyon. Andito rin yung sentro ng trade and commerce. At dito ay makikita rin natin yung mga seaport. Daungan kasi ang Corinth. Kaya makita natin, napakayaman ang Corinth Church, pero napakahirap din mabuhay sa kanila bilang Kristiyano. Kasi sanay sila sa paganism na kung saan baliktad sa konsepto ng Kristiyano. At bakit ko binanggit to? Para makita natin na ang pagiging Kristiyano ay hindi lang siya isang katuruan na naiintindihan, kundi katuruan na pag naintindihan, ito'y nagbabago ng buhay. Kahit na ano pa ang iyong kinaugatan o pinagmulan, kayang baguhin ng Diyos yung buhay. At itong Corinthian Church, isa sa mga halimbawa. At maraming pagkakataon na ikinokorek sila kasi hindi nakikita ni Pablo yung gantong konsepto. Kasi pattern yan eh. Yan ang cycle. Mula sa pagiging makasalanan, narinig mo ang salita ng Diyos, naintindihan mo na mali ka, nanampalataya ka sa Kanya, binago niya ang buhay mo. Kaya ito'y may maraming correction si Pablo dito. Dito makita natin ano ba yung mga ibinigay na konsepto dito, mamaya talakayin natin. Pero gusto ko lang idiin muna yung transformation, yung tinatawag na regeneration. Na pagkatapos mong tanggapin ang kaligtasan, pagkatapos mong makipagtipan sa Panginoon, hindi mananatili ito na ganun lang. May pagbabagong mangyayari. Gaya nangyari sa Corinth, sa Macedonian Church, at sa iba-iba pang iglesia, sa Efeso. Merong tinatawag na from yung pagiging sinner, pagkatapos ng kaligtasan, ng pakikipagtipan, nagkaroon ng righteous living. Yung pamumuhay ng matuwid. Yung doktrina ay naging buhay na patotoo, yung doktrina ay naging aksyon o galaw. Kaya dahil doon, nagkakaroon ng testimonya. Ano yung testimonya? Yung pagbabagong nangyari sa iyo, pagkatapos mong maintindihan yung plano ng Panginoon. Okay, halimbawa, si David, makita natin, ay meron siyang mga kwento na ginagawa natin siyang halimbawa, mga positibo. Pero si David meron din siyang negatibong kwento patungkol sa kanyang pagkakasala. At may mga taong ganito, si Moses, di ba? Kita natin yung kanyang pagiging mababang loob, pero nakita rin natin yung pagkakamali niya sa Diyos. Nung siya'y pinangunahan niya ang Diyos, nilampasan niya yung utos. Ganon din si Solomon. Nakita natin yung testimonya niya kung paano siyang nagpakumbaba sa Diyos, at nung nagre-request siya, hiningi niya yung kapakanan ng kanyang bayan at hindi yung sarili niya. Pero kalaunan, makita natin, masama rin yung testimonya kay Solomon nung naging lumayo na siya sa Panginoon. Ganun din si Paul. May mga testimonya na pangit sa kanya nung siya'y mang-uusig pa, pero may mga testimonyang maganda sa kanya. Ganun din si Noah. Nung pagkatapos na inangaan ng Diyos, kanyang kabutihan, pero kalaunan, naglasing. No? Pero may mga Bible character naman na yung testimony niya, puro mabuti. Parang walang halos na binanggit ang Diyos o Biblia patungkol sa negatibo niyang karakter. Halimbawa dito,
si Enoch, na sabi ay sa buong taon ng kanyang buhay, lumakad siyang kasama ang Diyos. Ganon din si Joseph. Si Joseph ay namuhay na kasama, pero makita natin puro positibo halos yung binanggit mula pagkabata hanggang siya naging alipin, pinatapon, hanggang siya naging mataas ang katungkulan. Nakita natin yung patuloy na pagiging mabuti niya. At maging si Samuel din ay ganun, na parang puro mabuti. Pero nakakalungkot, meron din mga Bible character na ginamit ng Biblia yung kanilang buhay para gawing babala. Kagaya ng Lot's wife. Beware of Lot's wife. Di ba? Ginamit yung Lot's wife, yung si Lot, asawa ni Lot, para gawing babala. Kasi yung buhay niya hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. Ganon din si Jonah, no? Ganon din si Judas, no? At marami pang iba. Ngayon, itong ating pag-uusapan ay Macedonian Church. Siya'y napapabilang dun sa mga maganda, na ang testimonya niya ay maganda. Nung pagkatapos niyang kilalanin ng Panginoon, pagkatapos siya makipagtipan sa Diyos, nagkaroon ng magandang pagbabago sa buhay niya at ginamit ni Pablo para ipagmalaki sa iba upang sila rin ay matuto at maintindihan yung planong ito. Okay. Kaya itong nakita natin yung kalagayan ng pagan church na naging Christian church, no? Na mula sa kanilang pagiging natural man, ang ibig sabihin makasalanan, ay naging spiritual man. Nung kinilala ng Panginoon, nakapasok sila dun sa sinatawag natin koinonia, fellowship. Naging kabilang sila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang fellowship kasi sa Bible ay koinonia, no? Pero madalas na pagkakamalan natin, ang fellowship ay yung parang tinatawag na social interaction. Sa Bible, hindi po ganon. Ang fellowship sa Bible ay may kinalaman sa attitude, dun sa pagbabago ng pag-uugali. May kinalaman dun sa participation, pakikibahagi. Nung naging fellowship, kaya ginamit yung mga doktrina ng flock. Ibig sabihin, kabahagi ka. Ginamit yung metaphor ng body, na ang ibig sabihin, kasama ka, participation. Meron kang gagampanan. At makita rin natin, maging ang pag-iisip ay may kinalaman din sa pagiging koinonia. Meron ka ng gampanin para sa kapatid mo. Once nakapasok ka. At yun yung kapangyarihan na makikita natin kung bakit ang Macedonian Church ay napalakas at naging halimbawa, kasi dahil sila ay napabilang sa Panginoon. Isa-isahin ko, mabilis, kasi medyo mahaba yung verse by verse. Pero mabilis lang natin talakayin. Pero habang tinatalakay natin, nawa makita natin, Panginoon, nasa akin din ba yung ganong katangian? Panginoon, nagagamit ko ba yung ganong katangian? Ayan yung mahalaga para makita natin kung bakit naging epektibo ang Macedonian Church sa kanilang ministeryo, lalo na sa pagbibigay, ay dahil dun sa mga karakter na ating tatalakayin. Una, makita natin dun sa verse 1 na binanggit doon na mga kapatid, sabi niya, nais naming malaman ninyo, ipinakitang kagandang loob ng Diyos. Merong tinatawag na ipinakita na kagandang loob ng Diyos. Sabi niya dito, yung the grace of God bestowed to the churches of Macedonia. Merong ibinigay ang Diyos na grace of God. Itong grace of God, ito yung unang dahilan. Ano ba yung grace? Ito yung ginawa ni Jesus na kaligtasan. Yung biyaya, ito yung hindi tayo karapat-dapat pero niligtas tayo. Wala naman tayong magbuting nagawa para makita ng Diyos na karapat-dapat tayo sa kaligtasan. Bagkus baliktad ng lahat ng yun, pero nagdesisyon ng Diyos na iligtas tayo. Yun yung unmerited favor, no? At yung grace ay isa ring sistema. Dati-rati ang kaligtasan is kailangan mong gawin
ang mga bagay para ka maligtas. Kailangan mong abutin yung standard ng Diyos. Kailangan mong abutin, sundin yung lahat ng kautusan ng Diyos. Pero walang naligtas doon. Pero yung grace, dahil sa grace, ay nagkaroon ng kaligtasan kasi yun yung sistema. Hindi mo na kailangang tuparin yung lahat ng kautusan kasi hindi mo naman kaya talaga. Hindi natin kaya. Ang kailangan mo lang ay isuko ang iyong buhay sa Panginoon, makipagtipanan sa Kanya. At dahil doon, magiging pag-aari ka ng Panginoon. At dahil pag-aari ka ng Panginoon, hindi nangangulugan na ligtas ka lang. Kundi mararamdaman mong mabuhay ng naaayon sa Panginoon na iyong tinanggap. Ito na yung buhay. Ito yung minsan mali sa pananaw na parang akala natin yung sa living by grace ay yung uh, kailangan mong magtrabaho. Kailangan mong gumalaw. Kailangan mong gawin to, gawin to, gawin to. Na siyang hindi yun ang grace. Kasi ginagamit mo dun, yung flesh. Ginagamit mo dun yung kakayahan mo. Yung pagsisikap mo. Kaya pag naligtas ka, meron kang dapat ipagmalaki. Sabi ng Ephesians 2:8, hindi sa pamagitan ng gawa. Kaya tayo naligtas upang wala tayong pagmalaki, kundi sa pamagitan ng biyaya. No? Yun yung una. Pangalawang mali, yung parang hindi ka magtatrabaho, kaya mong Diyos ang magtrabaho sa iyo. Siya ang gagalaw, siya ang gagawa ng kabutihan, huwag ka magtrabaho. Mali naman yun. Hindi naman ganun ang ibig sabihin ng grace. Kasi ang paggawa ng mabuti ay isang aksyon ng isang taong ligtas. Hindi yung parang papasok ang Panginoon sa katawan mo at siyang gagawa ng kaligtasan kahit ng kabutihan kahit ayaw mo. Hindi. Hindi ganoon. Ang tunay na grace ay yung gagamitin ng Diyos yung buhay mo tungo sa buhay na nilalayo ng Diyos. Kumbaga, ang Diyos ay gagalaw sa buhay mo. No? Kasama ka sa gumagalaw ayon sa kagustuhan ng Diyos. No? Kaya, nawa naintindihan natin, ang Macedonian Church ay nabuhay sa biyaya. Kaya nagawa nila ang mga bagay na to kasi naintindihan nila yung biyaya. Hindi nakasalalay dun sa taong kasama mo, kundi nakasalalay sa puso mo yung gagawin mo. Bawa si Jesus, nung pumunta rito, may plano siyang iligtas ang sangkatawan, pero yung sangkatawan ay gumawa ng pangit na bagay sa kanya, pero nagawa niya pa rin mahalin. Kasi hindi nakasalalay dun sa taong kapartner mo, yung gagawin mo, kundi nakasalalay sa desisyon mo, nakasalalay sa iyo. At yun yung ginawa ng Diyos. Kaya tayo naligtas kasi nagplano ang Diyos at nagdesisyon siya na gusto niya tayong ligtas. Kaya naging biyaya. No? Ang paglilingkod sa Panginoon ay biyaya. Ang Diyos ay gumagalaw sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat dahil pumasok siya sa atin, tinutulungan niya tayong piliin na gawin yung tama. Kaya dito, ito yung unang requirements ng isang taong gustong maglingkod sa Panginoon. Hindi yung iyong kakayahan, kundi yung biyaya ng Diyos na siyang gagalaw sa iyong kakayahan. Kumbaga, pagsuko natin sa Panginoon, siyang gagalaw at kikilos sa atin. Mga kapatid, yung biyaya na yan nasa ating lahat na nakakilala sa Panginoon. Tinanggap natin siya, kumalaw ang Panginoon sa buhay natin, kaya tayo'y nasa sistema ng biyaya. Kaya kung gusto nating maglingkod, kaya nating maging makapangyarihan ng biyaya. Sa lahat ng area, dapat yung biyaya, yung sistema ng biyaya, yung sistema ng grace, dapat nakikita sa buhay natin. Pangalawa, sabi niya doon sa verse 2, sabi niya, nandun sila sa great trials and affliction. Pero, sa kabila ng kanilang great trials and affliction, sabi doon, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Yung kanilang pagiging generosity. Tinukoy niya doon na dumaranas ang Macedonian Church ng napakaraming paghihirap. Matindi, sabi doon, nakahirapan. At sabi doon, ito yung mabigpit na pagsubok sa kanila. Pero nakapagtaka yung susunod, sabi niya, ngunit sa kabila ng kanilang pagkikahos, masayang tinanggap pa rin nila bukas palad ang pagbibigay. Tingnan nyo, yung kanilang kalagayan, hirap na hirap, matinding paghihirap, yung kanilang kalagayan nasa matinding pagsusubok,
Pero bakit ang saya nila? Sabi doon, meron silang ah, masayang kalagayan. At pangalawa, bukas palad yung kanilang pagbibigay. No? Kaya dito sa pangalawa, anong meron ang Macedonian Church? Ito yung tinatawag natin na spiritual strength. Hindi physical strength, hindi conditional strength, hindi yung malakas sila dahil yung kondisyon nila ay wala kang makitang lakas. Hindi porket nandun ka sa kalagayan, yung kalagayan spiritual, yung pangit, yung kasiyan, kasi naglaki Diyos. Ganyan kagaling yung ating Diyos. Kaya tayo nagsimula sa loob, pakikinig, tinanggap mo siya, kaya ang unang babaguhin ng Panginoon. At ngayon, kahit magulo sa labas, nakawin yung joy ng kahirapan, yung sitwasyon. Bakit? Yung kanilang ganap ng pagbabago ay mas nauna yung kanilang inner being. Nabago sila, kaya walang magawa yung sitwasyon nila na kahirapan. Katunayan, ang istorya nito, nung nagkaroon na si Domitian ay naging emperor, pinahirapan niya ang Juda, lahat ng Christian sa Juda. Nagsipangalat ng mga Kristiyano maliban sa mga alagad. Pagkatapos, dumana sila ng matinding tagutom. At dahil doon ipinamalita ng mga disipulo, ng mga alagad, na tulungan natin ang iglesia sa Macedonian, ay sa Judea. Ngayon, ang Macedonian Church, nabalitaan nila na yun ang ginawa ng Corinthian Church. At dahil doon, sila rin nahimok na gusto naming tumulong, gusto naming maging bahagi. Pero ang problema, mahirap sila. Ang problema, parehas din sila ng Judean Church na dumaranas ng kahirapan. Pero sa kabila ng yun, nung mabalitaan nilang may nangangailangan, sila ay nakipagtulungan at higit pa sa kanilang kakayahan. At yun yung tinatawag natin na parang magtataka ka, paano si Pablo, sinasabihan niya yung kanyang mga sinusulatan, magpakasaya kayo lagi. Inuulit ko, magpakasaya kayo lagi. Pero, nandun siya sa katakumba. Andun siya sa may kulungan na kung saan nag-iisa. Andun siya sa may nakakalungkot. Kasi yung unang pagkakulong niya, okay lang. Yung unang pagkakulong niya, parang house arrest yun. Pwede kang bisitahin, pwede kang mangaral. Nung mga bisita mong pumupunta, pwede kang mag-disciple doon. Pero yung pangalawang pagkakulong niya, mabigat yun. Kasi, bawal kang bisitahin, nandun ka sa dungeon, tapos talagang hindi na siya makakawala. Dito sa Second Corinthians, makita natin, yun yung, Second Timothy, yun yung kanyang sinasabi na yung kaparusahan ng kanyang tinanggap. Pero, tignan natin, bakit ganun kasaya? Kasi, yung kanyang inner being ay nabago ng Panginoon. Pangatlo, tinatawag na the verse 3, sabi niya, sila ay kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Dalawang klase ang pagkakaloob, mga kapatid, pagbibigay ng tulong. Una, ayon sa iyong kakayanan. Ginawa ito ng Macedonian Church. Pero may ginawa sila na pangalawa. Higit pa sa iyong kakayanan. No? Ito yung beyond their means. No? Kaya dito, makita natin yung kakayahang unselfishness. Meron silang unselfishness. Hindi nila nakikita yung sarili nila. Hindi pinapahalagan nila yung sarili nila kumpara sa pagpapahalaga nila sa ibang tao. Kailan nangyayari yun na nakakalimutan mo yung sarili mo at napapahalagan mo ibang tao? Nangyayari yun kapag nakita mo kung gaano kahalaga sa Diyos. Nararamdaman mo na secured ka. Nararamdaman mo na wala kang problema. Kagaya ni David, nung makilala niya ang kanyang Panginoon, tinawag niya itong kanyang pastol. At dahil dun, wala na akong pangangailangan pa. Pero makita natin si David, ang dami niyang naging problema. Pero sabi niya, kahit dumaan ako sa libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Bakit? Nakatingin siya sa kanyang Panginoon. Nakita niya ang kakayahan ng kanyang Panginoon. Kaya nakikita niya yung iba. Naalala ko tuloy nung siya ay inuusig kasi nung siya ay nagkudeta yung kanyang anak, sa kabila nung lahat ng yun, nung hinahamak siya nung si Simei, sabi nung kanyang tawan, Panginoon, putulin ko yung ulo niya. Sabi ni David, wag, baka padala siya ng Panginoon
na para sabihin yung aking mali. Tingnan niyo yung attitude ni David, pero hari siya, di ba? Ganon din nung kay Saul, pinag-uusig siya pero may pagkakataon na pwede niyang patayin, hindi niya pinatay si Haring Saul. Sabi niya, bahala ang Panginoon kasi ang Panginoon nagtalaga sa kanya, huwag mong saktan. Bakit niya nagagawa yun? Kasi hindi niya nakikita yung sarili niya. Ang nakikita niya ang Panginoon. At yun yung kakayahan. Mawawala yung pagiging selfish ng isang tao kapag nakita niya ng malinaw yung kakayahan ng Panginoon na ginagawa sa kanya. Kaya nga, yung pagiging lingkod ng Diyos, tinawag na adoption eh. So, pero yung hindi ka kasama sa pagiging lingkod ng Diyos, tinawag niya na parang orphan. Bakit ang orphan? Insecure yan. Insecure ang orphan. Nangangamba siya anumang oras kanyang kakainin. Lagi niyang inisip yung kinabukasan. Pero ang isang anak ng Diyos, ang isang kabilang sa pamilya ng Diyos, secured yan. Nakasecure yan. Na parang wala na siyang alalahanin. No? Ang Macedonian Church, ganun. Sa kabila ng kanilang kahirapan, nakita yun ni Pablo, pero sila hindi nila kita. Sabi pa nga ni Pablo, ang saya-saya nila. Yun ay dahil sa Panginoon. At mga kapatid, yun dapat yung ating tandaan. Pag secure tayo sa Panginoon, kapag ang Panginoon, ang focus natin ng Panginoon, kahit may problema na hindi mo siya makikita. Kahit na parang dapat ka na malungkot, hindi ka malulungkot. Bakit? Kasi nakita mo yung tiwala mo sa Diyos at alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya dalawang tinutulak nun. Pinapalakas ka niya, pinatatatag ka niya sa anumang sitwasyon. Pangalawa, itinutulak ka niyang maglingkod para sa pangailangan ng iba. No? Tandaan natin, malaki ang ginagampanan nung sa Luke chapter 21, nung yung desisyon natin sa sarili natin. Sa Luke 21, verse 1 to 4, binanggit din yung widow. Alam niyo yung women's court na binabanggit doon. Doon sa women's court, yung tabernacle kasi yan, di ba? Holy of Holies, holy place. Yung holy place, doon nandoon yung mga priests, yung Holy of Holies, nandoon yung Ark of Covenant. Once a year lang pumapasok doon yung high priest. Pagkatapos nun, yung sanctuary, kung saan iniaalay yung mga handog. Pagkatapos, meron yung tinatawag na women's court. Yung women's court, dun ang lagayan ng mga lalaki. Dun nagkapila yung lalaki. Tapos ang women's court ay yung mga babae, pagtas ng mga babae, Gentile. Ganun ang sequence. Pero nung ang Panginoong Yesus, dinala niya mga alagad dun sa women's court. Pagkatapos umupo sila dun, at dun sa women's court, meron dong mga nakadikit na mga offering box or offering na parang design yun eh. Kung sinong gustong magkaloob sa Diyos, sa templo, dun mo iulog. Pero ang ginagawa dun ng tagapangasiwa, nagkakaroon muna ng pagtitiyak. Sino yung mga magkakaloob? Yung pinakamalaki, siya laging nauna. Nakapila yan. Pag pinakamalaki, siyang mauna. Tapos ihulog niya dun. At nandun ang Panginoong Yesus, pero kauli-uli yan, yung babaeng balo na nagbigay lang ng dalawa. Pero sabi niya, sinong mas dakila? Sinong mas nagbigay? Sinong mas nakaigit? Sabi ni Jesus, yung babaeng balo. Bakit? Kasi nung nagbigay sila, ay nagbigay lang sila ng kanilang kakayahan. Pero yung babaeng balo, nang bigay ng higit sa kanyang kakayahan. Kasi yun na yung last na natitira, yun na yung huling natitira na pera niya, na pag-aari niya. Pero dahil sa pagmamahal niya sa kanya, sa Diyos, nakalimutan niya yung sarili niya at binigay niya yun sa Diyos. Yun yung tinutukoy natin. Pero yung pagiging selfish ng tao, kaya siya magbibigay kasi bida yung sarili niya. Kaya siya magbibigay kasi paparangalan siya. Pero dito, magkita natin, hiyang-hiya yung babaeng balo, pero ang isang dahilan, mahal niya ang Panginoon. Kaya nga, nakita natin, malaki rin yung ginagampanan dito ng paglilingkod. Kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, at ang naisip natin yung ating sarili, hahadlangan niya tayo na gawin yung magandang bagay para sa Panginoon. Kasi, sasabihin niya, oh, marami kang gagawin. Oh, marami kang pagkakagasusan. Oh, mas marami na ka nang nagawa kaysa dun sa kasama mo. Kaya mo na silang maglingkod. Ang tinatawag ko dito, minsan,
minsan pinag-uusapan namin, sinishare ko sa mga kapwa ko pastor, kapag nasa comfort zone ka na, at yung ginagawa mo ay nasa comfort zone, nasa delikadong lugar. Kasi pagdating sa paglilingkod, hindi comfort zone yan. Kaya nga may mga verses na pasanin mo ang iyong sariling krus. May mga verses na kung hindi mo kayang mahalin ang Diyos ng higit sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong kapatid, maging sa iyong sarili, hindi ka karapat dapat na disipulo ko. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, laging naka puwersa ka na, Panginoon, dahil sa iyo gagawin ko to. Panginoon, dahil sa iyo paglilingkod ako. Panginoon, dahil sa iyo bibigay ko to. Yun lagi ang paglilingkod na hinahangad ng Panginoon. Bakit? Kasi yun yung tinanim niya eh. Yun yung paglilingkod na naranasan natin. Dahil sa atin, binigay niya ang kanyang buhay. Dahil sa atin, kinalimutan niya ang langit. Dahil sa atin, nagpakababa siya. Ginawa siyang, naglingkod siya na parang na naging alipin siya dito sa mundo kahit na siyang manlilika. Kaya yun yung tinatawag na unselfishness. At doon sa bagay na yun, makikita natin mga kapatid, yun ang tamang paglilingkod. Wala sa comfort zone. Kapag ang paglilingkod natin sa Panginoon ay comfort zone, kagaya nung mga religious leader, yung kanilang pagbibigay nasa comfort zone, kahit na malaki yun, hindi siya nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Nananalangin sila, nasa comfort zone, hindi yun kalugod-lugod sa Diyos. Dapat yung ating pananalangin, nararamdaman natin na nag-e-effort tayo, nabibigatan tayo. Sa lahat ng klaseng paglilingkod, yun yung nararapat na paglilingkod. Dapat may innovation tayo na, Panginoon, ano pang pwede kong gawin sa iyo? No? Ano pa yung pwede kong paglilingkod sa iyo? Okay, sa verse 4, sabi niya sa verse 4, mahigpit nilang pinag-uusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran. Ito naman yung tinatawag na right mindset. Tamang pananaw sa mga bagay-bagay. Madalas pag ganyang contribution, pagdating sa ganyang pagbibigay, nasa isip ng tao, ay burden, ay obligation na naman. Di ba? Pero nung pag maintindihan natin, mayaman ang Diyos eh. Ba't niya inimbento pa yung tithes? Ba't niya inimbento yung offering? Ba't niya inimbento yung love gift? Ba't niya inimbento yung mga pledges? Ba't hinayaan niya pa yung tao magandog ng mga mga hayop? Ba't kinakailangan magandog ng kanilang ani? Eh mayaman naman ang Diyos. Di ba? Dito, kasi ang ginawa ng Diyos, binigyan niya ng pagkakataon ng tao na makapaglingkod sa Kanya. At yun yung tunay na konsepto ng pagbibigay. Pagdating sa pagmamahal, imposibleng mahalin mo ang isang tao na hindi ka nagbibigay. Imposible na mahal mo siya na wala kang ginagawa. Pag mahal mo siya, kahit wala siyang hinihingi, may gagawin ka para sa kanya. Kahit nahihirapan ka, pipilitin mong gawin yun para sa kanya kasi mahal mo siya. At yun yung ginawa ng Macedonian Church. Dahil mahal nila ang Panginoon, yung kanilang kaisipan laging nakaabang sa kabutihan na pwede nilang gawin para sa Panginoon. Kaya nung malaman nila yun, sumali agad sila, sama nyo kami. Sabi niya, yung privilege, ginamit niya yung word na privilege dito eh. Doon sa may verse 4, sabi niya, praying us with entreaty, we would receive the gift and take upon us the fellowship of ministering to the saint. Sabi niya, isali mo kami dun sa fellowship. Yung kaya nga yung kaninang tinalakay ko ng word na fellowship, hindi yun nangangahulugan na social interaction lang, kundi participation, giving, ang ibig sabihin nun. Involvement. Meron kang gagampanan dun sa kapatid mo. Kaya sabi niya, isalin mo kami sa fellowship. Anong fellowship? Ministering to the saint. Para tulungan yung mga kapatid nating naghihirap dun sa Juda, sa Jerusalem. At yun yung napakaganda na mindset nila na parang, Panginoon, alam namin sa iyo galing lahat ng tulong. Pero kapag tutulong ka dun, Panginoon, isali mo ko. Panginoon, gusto kong kasali ako. Kahit na sinabi mo na maraming mas karapat dapat sa iyo, mas maraming may kakayahan sa iyo, pero makikipag-unahan ka.
Parang, ang halimbawa ko nga dito, yung pakiramdam na galing ka sa, halimbawa, may kasal, tapos meron yung mga sinasabit-sabit, tatawagin yung bride. Tapos, pagkatayo ng bride, sasabihin nung MC, o yung mga kamag-anak nung lalaki, magsabit na sa kanilang magiging kamag-anak. Kaya, nagsasabit sila. Kung yung ang nagsabit ng mga kamag-anak nung lalaki, dun sa bride, puro ang lalaki, 5,000, puro tag-libo, puro ano. Tapos mamaya tinawag naman yung groom. Ang magsasabit naman, kamag-anak ng babae. Pwede ka bang maglagay ng 120 pesos doon? Hindi ka maglalagay doon. Nakakaya. Bakit? Nakita mo, lalaki ng offering nila. Mga kapatid, minsan, pag alam mo na ganun kayaman ng Diyos, mahiya ka mag-offering. Anong i-offering ko? Sabi ni Isaiah anong bagay na itutulad ko ang Diyos? Siya ang nilikha ng lahat ng bagay. Anong bagay ang gagawin ko para sa Diyos? Kung siya, parang nakakahiya na ikumpara ko siya sa ginto, nakakahiya na ikumpara ko siya sa kahoy. Kasi kilala niya kung sino yung Diyos. Pero salamat sa Panginoon, ginawa niya yung salitang offering para expression ng ating paglilingkod sa Kanya, expression ng ating pagmamahal, expression ng ating lordship sa Kanya. At dahil dun, makita natin, tinuturuan tayo ng Panginoon na magkaroon ng tamang pananaw pagdating sa bagay ng paglilingkod. Hindi kalugian yung pagbibigay sa Panginoon. Hindi kalugian yung paglilingkod sa Panginoon. Bakit? You cannot outgive God. Sa oras na maglingkod ka sa Niya, mas marami siyang kayang gawin sa iyo. Diba? Sabi niya sa Romans 5 verse 8, sabi niya, kung naibigay niya yung kanyang sarili, ano pang kaya niya ibigay? Sabi niya sa verse 9. Pero sabi niya sa 8, sabi niya, namatay si Jesus nung tayo yung mga makasalanan pa. Kung noong makasalanan ka pa, naibigay niya kanyang buhay, ngayon pa kaya na pag-aari ka na niya, nakasama ka na niya, anong bagay na hindi niya kayang ibigay sa iyo? Doon pa lang sa talatang yun, makita natin kung tama yung ating pananaw, ba't hindi mo samantalahin na maglingkod sa Diyos kung ang Diyos ay nagawa niya na magbigay ng mabuti nung tayo hindi pa naglilingkod, nung tayo nasa kasalanan. Gaano pa kaya? Pero mali rin na intention na kaya ka magbibigay kasi gusto mong i-bless ka ng Panginoon. Dapat because of love. Dapat mahal natin ng Diyos sa pagkakataon na yon. Hindi dahil sa parang business, no? Dapat tama yung mindset. Alam niyo, malaga yung mindset si David, nung kalaban niya si Goliath, lahat ng physical o pag tiningnan mo sa physical appearance o sa kakayahan, sa skills, walang panama si David. Pero isa lang ang panama niya. Isa lang ang nagpalakas ng loob niya. Yung kanyang kalaban, humahamak sa Diyos na buhay. Nakikita niya, hindi papayagan ng Diyos na magtagumpay ito. Kasi kinakaaway niya ang Diyos na buhay. Siya naman, buong paggalang niya sa Diyos na buhay. Kaya sabi niya, akong lalaban dito. Pero kapag yung si Goliath, lumapit na gahamon at ang tinataas niya rin ay Diyos na buhay, ang dinadakila niya pa rin ay Diyos na buhay, at titiyak ko sa inyo, walang lalaban sa kanya. Maging sa David, hindi yan lalaban sa kanya. Pero dahil nakita niya na hinahamak ni Goliath ang Diyos na buhay, opportunity to para patunayan ko sa Diyos na mahal ko siya, handa akong tumayo para sa kanya at kaya kong tatanggapin yung tulong ng Diyos kasi siya ang pinili ko. At yun din yung mga kaibigan ni Daniel, no? Ganun din si Pablo. Makita natin yung mindset niya, mission, kaya nung sinabing igagapo siya at dadalhin siya sa Roma, nakita niya, natuwa siya, hindi siya nalungkot. Hindi threat sa kanya yun, opportunity sa kanya yun. Bakit? Makakapangaral siya sa Roma, no? Kakarating siya sa Roma. Kaya yun yung tamang mindset. Punta tayo sa verse 5. Sa verse 5, and this they did
not as we hope, but first gave their own selves to the Lord. Ito yung pinakamalaga. Una, bago na yung maglingkod, bago tayo magbigay, ano mang kaya nating ibigay, mababaliwala kung hindi mo na inuna natin ibinigay yung ating sarili. Pero baliktarin ko, kung naibigay mo ang iyong sarili, isang tiyak, walang bagay na hindi mo kayang ibigay sa Panginoon. At yun din yung ginamit niya na verse, sa verse 5:8, na kung si Jesus binigay niya ang kanyang sarili nung tayo yung mga kaaway pa ng Diyos, nung tayo yung mga kasalanan, wala nang bagay na hindi na kayang ibigay ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, ito yung tinatawag offering ourselves to God first. Napakalaga niyan. Kahit sa anumang sitwasyon. Sa paano mong habulin yung taong magbago kung hindi niya nakitang nagbago ka. Dapat mauna na ibigay muna natin yung ating buhay sa Panginoon. Pakita ng lahat na tayo'y pag-aari ng Diyos. Alam niyo, pag naging pag-aari ka ng Diyos, lahat ng problema mo wala. Lahat ng yung ibig sabihin hindi naman sa hindi ka na magkakaproblema. Kundi dahil pag-aari ka ng Diyos, panatag ka na anumang nangyari sa iyo, kontrolado ng Diyos kasi meron nang nagmamay-ari sa iyo. Kaya gaya ni David, sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Wala na akong pangailangan pa. Kasi nakita niya, binigay niya yung kanyang buhay sa Diyos. Kaya nga pati sa anumang sitwasyon, kahit na sa bangin ng kamatayan, hindi na siya natatakot. Kasi dahil sa Diyos. Kasi inialay niya ang kanyang buhay sa Diyos. Napakaganda yung minsan, madalas sinasabi natin, masyado tayong loyal sa activities, sa mga rituals, sa mga ginagawa, pero hindi tayo loyal sa Diyos. Kasi siyang mali. Una, dapat maging loyal tayo sa Diyos, maging tapat tayo sa Diyos, susunod na yung iba. Susunod na lang. Bakit? Kumbaga parang kahit sa pagbibigay, madalas, kung titingnan natin, saan galing yung blessings na tinatanggap mo? Siyempre sa Diyos. Pero, paano dumarating? Ito yung tinatawag na means, no? Maraming means para yung blessing dumating sa'yo. May mga tao dahil may business, dahil may trabaho, may skill, meron siyang mga ibang ibang pinagmumulan, ibang means. At makita natin, kaya sila yumayaman kasi hindi lang isa ang means nila. Napakarami yung means nila. Pero kahit marami yung means, merong iisang source. Anong kaibahan ng means at ng source? Yung means, siya yung parang pagtitingnan natin sa gripo, sa tubig, yung gripo, siya yung means. Pero yung dam, siya yung source. Diba? Yung sa electric fan, ang means ay yung electric fan. Pero ang source, yung electric, yung power, yung kuryente. Diba? Ito yung kagandahan. Once naging tapat ka dun sa source, dun sa pinagmulan, pararamihin ng Diyos yung means. Gagabayan ng Diyos yung means. Gagawin niyang effective yung lahat ng means. At yun yung kagandahan. Pag inuna mo ang Diyos, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Alala natin yung baston ni Moses. Isang simpleng baston. Pero nung naging pag-aari ng Diyos, kumuha ng karaming himalang bagay na maging yung mga Diyos ng Egypt ay walang nagawa. Naalala natin yung nagdala ng 2 isda at 5 tinapay nung binigay sa kamay ng Diyos na para napakain nito ang 5,000 lalaki lamang na pinanggit. Pero kung tutusin, may mga iba pa. Kaya dito, makita rin natin na ang pagiging good steward ay iuna mong ibigay muna yung sarili mo sa Panginoon. The rest, magiging good steward ka sa ibang mga bagay pag nauna Panginoon. At ito yung laging pinapayag natin sa kawan na minsan mahirap hindi natin tinatalakay yung offering. Bakit? Kasi simple lang ang logic. Kung naibigay mo yung buhay mo sa Diyos, anong bagay na hindi mo kayang ibigay? Kung isinuko mo yung buhay mo sa Diyos, anong bagay na kailangan ng Diyos na hindi mo kayang ibigay? Kasi nauna mo nang sinuko ang buhay mo sa Diyos. Okay. Verse 6 to 7, sabi niya dito,
Kaya nga inuutusan niya si Tito na ipagpatuloy yung nasimulan niya. Anong kinalaman nitong Tito at nitong bagay na binabanggit na nasimulan? Kasi, kagaya nga nung kwento ko kanina, si Tito ang nagpasimula na maghikayat sa kanila na magbigay at napapayag sila na magbigay at nabalitaan yung na Macedonian Church. Nung mabalitaan ng Macedonian Church, nahimok din silang magbigay. Ibig sabihin, kaya nagbigay yung Macedonian Church, nabalitaan nila yung ginawang kabutihan ng Corinthian Church. Pero itong nangongolekta, ibinibigay nila kay Pablo at si Pablo ang nagdadala sa Jerusalem. Kasi siya'y dadalhin doon. Siya'y mag-aabot ng tulong sa mga kapatiran doon. Pero dahil sa 1 Corinthians, napagalitan sila ni Pablo. Maraming pagkakataon, nirebuke sila ni Pablo doon sa mga mali nilang ginagawa, mga imoralidad. At dahil doon, parang pinersonal nila. Huwag tayo magbigay kasi babagsak lang yan kay Pablo. Kaya i-stop nila yung kanilang pagkakawang gawa kasi dahil kay Pablo. Kasi napagalitan sila, nasabihan sila, na-rebuke sila, kaya ayaw na nilang magbigay kasi dadaan kay Pablo. At yun yung sinasabi sa verse 7 and 8 na tandaan nyo, meron kayong kaloob sa Diyos. At ito yung pang-anim na gift from God. Hindi ka hihingan ng Panginoon o gagamitin ng Panginoon sa bagay na wala ka. Kaya kanya gagamitin, kaya kanya himukin kasi meron ka. No? Meron kang kakayahan, may pinagkatiwala ang Diyos sa iyo. Hindi kanya gagawing song leader kung hindi kanya pinagkalooban ng pagiging mabuting mga awit. Hindi kanya gagawing musician kung hindi kanya pinagkalooban ng pagiging good musician. Lahat ng yan ay nakapasok. Kaya kagagamitin ng Panginoon kasi binigyan kanya ng kakayahan patungkol dyan sa pagkapili sa iyo. Kaya ang Macedonian Church, makita natin, hindi sila mayaman. Pero meron silang puso na willing maglingkod sa Diyos, makipag-unahan sa paglilingkod ng Diyos. Kaya ginamit sila ng Panginoon. Itong Corinthian Church, pinaalala niya, ang dami yung talento, ang dami yung gifts, ang dami yung kakayahan. Inisa-isa niya doon. Meron kayong faith, meron kayong knowledge, meron kayong diligence, meron kayong love, nananagana sa inyo ang biyaya. No? Kaya sabi niya, huwag yung kalimutan, meron din kayong kakayahan sa pagkakaloob. Kayo nga ang naging dahilan kaya nahamon ng Macedonian Church. Kaya sabi niya, ipagpatuloy niyo, huwag niyo ngayon mawasak o masira o mawala yung kaloob ng Diyos sa inyo. Tandaan natin yung parable of stewards, yung pinagkakatiwalaan na katiwala sa maliit ay mas dumarami. Okay. Verse 8, sabi niya, I speak not by commandments, but by occasion of the forwardness of others and to prove the sincerity of your love. Sabi niya, hindi ako nag-utos sa inyo para persahin kayo na pahirapan o sumunod sa utos. Ang dahilan, kaya ako ginagawa to para patunayan niyo yung inyong pag-ibig. No? Ito yung hindi niya inuutusan ko kayo para sumunod. Kundi dapat kaya ako ginagawa to para patunayan niyo sa ibang iglesia yung testimonyo niyo, yung inyong testimony patungkol sa pag-ibig niyo sa Diyos. At ito yung napakaganda, pangalawa sa uli, sabi niya, yung pag-ibig natin ang siyang makikitaan mo ng kakayahan kung anong ginagawa. 1 John chapter 3, verse 17 to 18. Yung tinutukoy niya, paano mo sasabihin na mahal mo isang tao, wala kang man lang binigay, wala kang man lang inabot. At ito din yung konsepto ni, ni Santiago tungkol sa pananampalataya. May nangangailangan, sabi niyo, pagpalain ka na Panginoon pero wala kang inabot. Paano masasabi na mahal mo isang tao na nanampalataya ka sa Diyos? Kung mahal mo ang Diyos, tiyak, itutulak ka ng Diyos na gawin mo ang isang bagay na masisiyan siya. Kung mahal mo isang tao, itutulak ka ng sarili mo para gumawa ng magandang bagay para sa kanya. Makapangyarihan ang pagmamahal. At yun yung nasa atin. Pero wala natin, positive and negative ang kayang gawin ng pagmamahal. Kung depende kung sino yung minamahal mo. Kung minahal mo ang Diyos, dadaling ka niya sa kabutihan, dadaling ka niya sa paglilingkod, dadaling ka niya sa mabuting bagay. Pero may binanggit siya sa Timothy, ang pagmamahal
Sa pera ay pinagmumulan ng lahat ng uri ng kasamaan. Ito naman, pagmamahal din to. Dahil sa pagmamahal mo sa pera, wawasakin niya, wawasakin niya yung buhay mo. Pati mahal mo sa buhay, makakaaway mo. Pati mga kaibigan mo, makakaaway mo. Mga nakapaligid sa iyo, makakaaway mo. Bakit? Kasi dahil dun sa maling atensyon ng pagmamahal. Kaya nga, dito makita natin ang pagmamahal kapag tama, lalo na tama yung focus ng pagmamahal, ay tutuwid ka nito. No? At panguli, sabi niya sa verse 9, hindi kailasan yung kagandahan loob ng ating Panginoong Yesus kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Tingnan nyo. Ito naman, ito yung tinatawag na Christ example. Ginamit ng Diyos yung halimbawa ni Jesus, ginamit ni Pablo, para pakita sa kanila na maging si Jesus, ginawa niya ang ganitong bagay. Inialay niya ang kanyang buhay sa kapakanan ng iba. Binigay niya yung kanyang buhay para hinayaan niya siya'y maghirap para tayo yumaman. No? Hinayaan niya na maranasan niya yung mga bagay na nararanasan natin upang maranasan natin yung bagay na naranasan niya. Ito yung kagandahan. Hindi, ang Diyos, hindi siya nag-uutos ng bagay na hindi niya ginawa. Sabi niya sa Acts chapter 1 verse 1, ito yung kanyang ginawa at kanyang itinuro. Una sinabi yung ginawa. Kasi pagdating dito, pakita natin yung kaibahan ng Pariseo. Sila'y turo ng turo, pero sabi ni Jesus, ni katiting ng iyong kamay, ayaw niyong ibuhat. Pero mahilig kayong magpabuhat sa mga taong nakapaligid sa inyo. Ang tawag doon, hypocrisy. Pero sa mga Kristiyano, ginawa muna ni Jesus ang mga bagay, tapos inutusan niya tayo. Bilang Kristiyano, dapat gawin din muna natin yung ginawa ng Panginoon, tapos ka naman tayo aabot ng ibang tao para gawin din nila yun sa Panginoon. Ang tawag dito, discipleship. Kung anong ginawa ng Panginoon, gagayain mo, at kung anong ginawa mo, ipagaya mo rin sa iba. Kaya, nakapasok tayo sa testimony. No? Makita natin dito na yung salitang swapping. Yung pangit nating buhay, binigay natin kay Jesus, yung magandang buhay ni Jesus, binigay sa atin. At dahil doon, nagkaroon ngayon ng magandang testimonya, yung buhay natin na dating sira, at yung testimonya mong yan, testimonya natin yan, yan ang gagamitin ng Panginoon para maintindihan ng iba na mayroong totoong Diyos. Maintindihan ng iba na mapagmahal ang Diyos. Maintindihan ng iba na hinihipo siya ng Diyos. Gagamitin niya ang buhay mo, gagamitin niya yung kakayahan mo. Tandaan po natin, mga kapatid, binanggit ko yung 8, at makita natin lahat yun pasok sa buhay ng isang taong nakipagtipan sa Diyos. Nasa iyo ang biyaya, nasa iyo ang pagiging unselfish, nasa iyo ang lahat ng kakayahan, tamang mindset, tamang pag-iisip, nasa iyo yung inner being, yung spiritual strength, nasa iyo kapatid yung tinatawag na pag-aalay ng iyong buhay, pag-aari ka na ng Diyos, nasa iyo yung gift na binigay ng Panginoon. Meron ka ring pagmamahal na siyang ipinamana sa iyo ng Diyos, yung agape love, at nasa iyo ang buhay ni Jesus na siyang ginawa niyang halimbawa. Lahat ng yan ang ginawa ng Macedonian, kaya't madali sa kanila ang naglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkakaloob. Mga kapatid, tayo rin, tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod. Maraming klase ang paglingkod. Una, hindi iisa lang ang nagtatrabaho sa tuwing may ginagawa paglilingkod. Merong nananalangin, merong nagpapagamit ng kanilang gamit, merong nag-set ng bagay na yun, merong nagpapahayag, merong nangangaral, merong nagpitinance, merong nagpa-follow up. Sabi ni Pablo, ikaw ang nagtanim, yung pinagkukumpara sila ni Apollos, ni Pablo, ni Pedro, sinabi niya, lahat kami kamanggagawa lang ng Diyos. Ang Diyos talaga ang gumagawa ng lahat ng ito. Kaya mga kapatid, huwag tayong pumayag na hindi maglingkod sa Diyos. Nasa atin lahat yung kakayahan na nasa Macedonian Church. At yung testimonya ng Macedonian Church, ipinangalat ni Pablo
para ma-encourage yung iba. Mga kapatid, yung testimonya naman natin ang siyang gagamitin ng Diyos para marami ring maligtas. Yung kayang kakayahan, gagamitin ng Diyos upang magamit din tayo para sa iba. Kaya nga ang pag-ibig sa Diyos ay napapatunayan hindi sa tagal natin sa paglilingkod, kundi dun sa pagiging aktibo natin sa paglilingkod, yung pagsasakripisyo natin para sa Kanya. Dapat tama yung ating tingin sa ministry. Ito'y privilege, ito'y opportunity. Madalas, may mensahe ko na dapat mapagsamantala tayo. Anong ibig sabihin nun? Minsan negatibo yung dating, pero hindi. Kundi in positive way. Ang example ko nga dito si David. Nung si David ay kinudeta ni Absalom, siya tumakbo sa bukid. Kaya pinagsamantalan siya ni Barzillai. Nung nalaman ni Barzillai na nasa bundok yung hari, nagpagawa siya ng napakasasarap na pagkain, nagluto siya, dinala niya sa may gubat at pinakain niya yung hari. Ito yung pananamantala. Bakit? Kasi kung nasa palasyo si David at ganun ang ginawa mo, hindi niya papansinin yung pagkain mo. Kasi maraming pagkain doon. Marami siyang magagaling na manluluto. Pero dahil nasa gubat siya, wala yung tagapagluto niya, naiwan doon sa templo, sa palasyo niya. Pagkatapos, gutom na gutom siya, hirap na hirap siya. Ito na si Barzillai. Nagawa niyang paglingkuran ng hari noong oras na yun, na hindi kaya na paglingkuran sa ibang pagkakataon. Sabi ni Jesus, anumang ginawa mo sa balita ito, sa akin mo ginawa. Kaya, mga kapatid, ang paglilingkod ay isang oportunidad. Hindi yan kalugian, hindi yan nakakatakot. Kung ano yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon para doon. Ang labanan lang naman dito, ang Diyos ba ang focus ng buhay natin o ang sarili? Kapag ang sarili natin, maraming paglilingkod na tatanggihan natin. Maraming pagkakataon hindi natin nakikita ang pribileyo. Hindi nakikita natin obligasyon. Kaya pag obligasyon, iiwasan natin yan. Mga kapatid, napakahalaga ng gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kasi yung buhay mo naman ang gagamitin ng Diyos para sa iba. Kaya sa oras na to, nawa, makita natin, maging bahagi tayo sa lahat ng uri ng paglilingkod na ginagawa natin sa iyo. Tayo manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa iyo sapagkat ikaw ang aming Diyos na pumili sa amin mula sa karamihan ng maraming tao. Panginoon, dinampot mo kami at nilagay sa iyong kawan. Salamat, Panginoon, sapagkat pinahalagaan mo kami kahit mas maraming taong mas mahurunong at mas mahalaga kaysa sa amin. Pero salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming Diyos na nagmamahal, nagpahalaga sa amin. Panginoon, tulungan mo na ang buhay naman namin ay maging karapat-dapat sa iyo. Buhay na kagaya ng sa iyo. Buhay na handang magsakripisyo, handang maglingkod, handang magpagamit sa iyo sa lahat ng oras. Panginoon, ipuin mo, Panginoon, ang buhay ng iyong mga anak. Hayaan mo, Panginoon, kung anong ginawa mo sa Macedonian Church, gawin mo rin sa amin, Panginoon. Hindi lang po sa financial na usapan, kundi sa pangkakayahan, sa lahat ng pagkakataon, sa oras, sa lahat ng ikakaunlad ng iyong iglesia at ikakalawak ng iyong kaharian. Panginoon, gamitin mo. Salamat, Panginoon. Sa oras na to, sa iyo po namin dinadalangin ang pagpapala sa iyong mga anak na nakarinig ng iyong salita. Nawa po, Panginoon, maramdaman namin anumang paglilingkod na gagawin mo sa aming iglesia, anumang paglilingkod na aming mabalitaan, kami po ay nanalangin, isali mo kami, Panginoon. Masarap maglingkod sa iyo na Diyos na siyang aming Panginoon, aming tagapagligtas, na siyang gumawa na naglingkod muna sa amin sa pamagitan ng iyong pagmamahal sa amin. Binigay mo ang iyong buhay at alay mo to para kami naman ay magkaroon ng buhay na kagaya mo. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.